Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon na ating programang Solution with Laverne Duhot, and of course that's me. Ito nga po ating Bible Study Online kung saan ay hatid namin sa inyo ay tugon sa ating bawat tanong. At syempre pa ang tugon na ito ay manggagaling mismo sa salita ng Panginoon. At maraming salamat po once again for joining me tonight. It's Tuesday once again, kaya po ako ay nagpupuri sa Panginoon dahil minsan pa tayo po ay tuturuan niya nang sa gayon na mapawi po anumang takot, pangamba, mga duda, alinlangan natin sa buhay at lubusan po natin makilala ang ating Panginoon na sadyang in love sa iyo. At mula po sa aming pamilya, of course dito yan sa ating church studio, kami po ay bumabati sa lahat na ating mga kababayan saan man po kayo naroroon, maging sa labas ng Pilipinas. Yes, binabati po natin lahat ng mga kababayan natin. Good morning, good afternoon, and of course, good evening. At gayon din po sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dahil every Tuesday, tayo po ay sumasa inyo tuwing alas 7:30 ng gabi via Facebook Live. And of course, tayo rin po ay napapanood sa ating YouTube channel. At kung hindi pa po kayo nakakapag-share, nakakapag-like o subscribe, please paki-like na po yung ating programa at paki-hit the notification bell so that you won't miss an episode para sabay-sabay po tayong napapasabihan, napapaalalahanan na meron na pong Bible Study Online Solution with Laverne Duhot. And gusto natin batiin lahat na ating mga kababayan, especially kayo po mga first time na napadako sa ating programa. Yes, once again, this is Solution with Laverne Duhot. Solution, bakit solution? May mga nagtatanong, bakit may you yung spelling ng solution? Because we're looking for yung ating soul, naghahanap ng solusyon. At marami tayong katanungan kung saan sa ating pong kaluluwa ito ay nilalagay na ating Panginoon. Kaya po, mainam na kayo po ay kasama namin every Tuesday night para tayo po ay napapaalalahanan, natuturuan, at napapagyaman sa nananaga ng biyaya at ang mensahe ng Ebanghelyo sa atin ng Panginoon. And binabati natin lahat ng mga kaibigan natin sa ngayon. And of course, gusto ko muna i-congratulate ang ating mga kaibigan from Taytay sa Gospel of Grace and Truth Christian Church, sila Brother Alan and Sister Anding, because meron po silang bagong baby na paparating na. So congratulations sa inyong dalawa. Nagulat din kami at alam ko ang buong mga kaibigan natin ay nagulat, pero nagpapasalamat dahil meron pong bagong biyaya ang Diyos sa inyong mga buhay. And of course, binabati natin lahat ng ating mga ka-jamming tonight. Maraming salamat kay Brother Andres Mendoza. Sabi niya, Don, sharing na po. Maraming salamat. O nga pala, salamat for reminding me. Ngayon, kaibigan kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating programa, please, paki-share yung ating programa tonight. Nang sa gayon, mas marami pang tao ang makarinig at maabot po na ating programa. At gaya po na aking paanyaya, tayo po ay mag-aaral at aalamin natin ang mayamang mensahe ng Ebanghelyo para sa ating lahat. And salamat din, binabati natin Sister Ruth Katakutan. Good evening din po sa inyo. Sister Irma Casanas, good evening po sa inyo. Binabati rin natin si Sister Carmelita Mendoza Hanoras. Yes, at binabati niya si Sister Judith Hanoras and Gigi de Guzman. Yan. You're welcome, Sister Andeng. Kami ay natutuwa dahil kayo pinagpala ng bagong baby ni Brother Alan. And of course, binabati natin si Brother Makoy Alcantara. At si Sister Jackie, salamat po for joining us tonight. At sa lahat ng mga kaibigan natin, of course, dyan din si Sister Hans Rosalina, Sister Mary Grace, si Ate Amiel Flores, kasama rin natin tonight. Bagaman alam ko napakadami niyang ginagawa sa office, pero sinasamahan tayo. Of course, nandyan din si Sister Lizelle Pilotin. Salamat po at kayo kasama namin. Nandyan din si Brother Well Paganpan. Hello kay Sister Marisa. Maraming salamat. At binabati rin natin si Sister Gigi Cristobal Mendoza, Brother Philip Vitales, and Sister Linlen Macaraeg. Maraming salamat din kay Sister Lori Amistad, Sister Nika Encarnacion, at I'm hoping na kasama rin natin si Brother Jason. Salamat po, kayo kasama namin tonight. Of course, Sister Sally Geronimo Rayo at ang ating special guest speaker sa first Sunday ng
October, kay Brother Joel Rayo. Maraming salamat po for joining us tonight. At kung kayo po ay bago lang sa ating programa, please pakilagay po sa ating comment section. #first-timer at #first-time. At gusto rin po namin malaman, sino po ang nag-invite sa inyo para makasama natin tonight. At isa sa mga masipag mag-invite po, of course, gusto kong pasalamatan si Brother Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo, salamat po at kayo po ay aming ka-jamming every Tuesday night. At binabati rin natin wala bigla yung aking kodiko, si Sister Maylene de la Cruz Gale. So kaibigan, excited na po pag-usapan na natin habang kayo po ay nag-i-invite pa na inyong mga kaibigan na atin pong question for tonight para kayo po nakakapaghanda na. At ilagay po sa ating comment section ang inyong mga tugon, ang inyong mga sagot. Why so many people are always tired, including some Christians? So, why so many people are always tired? Bakit po karamihan sa mga tao sa ngayon, including some Christians, sana nga some lang, ay sobrang pagod at pagal sa buhay? What do you think? So, bigyan na po ating sagot. Siyempre pa, dito lang yan sa iyong programa. At tayo po ay nagbabalik at nagtutuloy-tuloy tayo sa ating programa. Dito nga po yan sa Solution with Laverne Ducot. At maraming salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay muling binibigyan ng pagkakataon at matuto at mag-aral kahit man lang sa loob ng medyo maraming minuto. At kami nga po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil gusto ko lang po ipag-invite po sa inyo dahil nag-uumapaw po aming puso sa kagalakan. Come November 10, 2024, ang Solution Grace Church po, ang ating church, na kung saan doon po ako nagpapastor ay papunta na sa kalahating dekada. Yan po ay dahil po sa biyaya sa atin ng Panginoon. So if you want to join us on November 10, 2024, please sabihan nyo lang po kami at masaya po kami makasama kayo sa ating celebration. Amen and amen. Sa ating pagpapatuloy, once again, gusto ko po ibigay sa inyo ating question for tonight at ilagay po sa inyong mga sa ating comment section ang sagot sa katanungan ito, why so many people are always tired, including some Christians. And tonight, alamin po natin at sasagutin natin ang tanong na ito. At kung kayo po ay isa sa mga taong maituturing natin na pagod at pagal sa buhay, well, I believe that this message is for you. Kung meron po kayong mga kaibigan, kakilala, mga kapamilya na naobserbahan nyo at mga kapatid sa Panginoon na medyo nakikita nyo parang hindi fresh. Para bang lagi na lang mainit ang ulo dahil nga pagod at pagal sa buhay. So paki-share yung ating programa sa kanila dahil ang atin pong tugon sa tanong na ito, yung ating solution sa tanong na ito ay magmumula mismo sa salita ng Panginoon. So meron pong magandang pag-uusapan tayo. Bakit nga ba maraming tao po sa ngayon ang pagod? Pag sinabi natin maraming tao, I'm referring to the unbelievers. At nakakalungkot isipin, including some Christians. Sana nga some na lang, hindi po karamihan din. Bakit nga po kaya sila ay tila sobrang pagod sa buhay? Alam niyo po yung simpleng sagot. It's because hindi po sila in agreement with the teachings of our Lord Jesus Christ. Hindi po sila in agreement o hindi sila sumusunod, hindi po sila sumasang-ayon sa napakagandang panukala ng Panginoong Hesukristo para sa kanilang mga buhay-buhay. Now, let me give you Matthew chapter 11 verses 28 till 29. Sabi mismo ng Panginoong Jesus ang maganda at napaka pagpalang paalala ito sa atin. Come to me all you who labor and are heavy laden and I will give you rest. So, if you come to Jesus, definitely sabi niya, He will give you rest. And then verse 29 tells us, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Well, for your information, ang aklat po ni Mateo, this is written specifically to the Jewish people, but also written to us, for us, I should say, believers. So dito po, ang konteksto ng sinasabi ng ating Panginoon, pag sinabing take my yoke, ito po ay referring to the teaching. Kasi po ang mga Israelita, mga Hudyo, sila po ay talaga namang maalam at kinamulatan na po ang katuruan mula po sa lumang kasunduan ng kautusan. So sabi dito ng Panginoon in verse 29, balikan natin verse 29, Kuya Aves.
Take my yoke upon you and learn it from me. So pag pinag-uusapan po yung yoke, it's all about teaching or doctrine. Sabi ng Panginoon, kung kayo ay kukunin ninyo at isusot nyo ay itong pamatok na ito, ay talaga namang hindi kayo mahihirapan. Take my yoke upon you and you will find rest in me. Amen. Alam niyo po kung nakakita na kayo ng yoke, yung pamatok yung nilalagay sa batok ng usually mga kalabaw, no? Now, ito pong pamatok na ito ay para sa dalawang hayop. Merong senior na kalabaw, ito yung mentor. Yung junior naman, ito yung mentee, ito yung dapat sumasabay. Now, ano ba ibig sabihin ng yoke? Tinignan ko sa Merriam-Webster Dictionary at ito po yung definition. Basahin po natin. It's a wooden crosspiece that is fastened over the necks of two animals and attached to the plow or cart that they are to pull. So, meron silang hinihila. So, ito pong pamatok na ito inilalagay sa dalawang hayop. Ang pangkaraniwan po dito sa Pilipinas, mga kalabaw. So, pag yung senior na kalabaw ay gumiya pakanan, mapapagiya po pakanan din, mapapasunod itong junior na kalabaw. So, ito po yung tinatawag na pamatok. Pero, kapag ang kalabaw po ay hindi sumusunod, sumasalungat, lumilihis doon sa pamatok na ito nung senior na kalabaw, talaga pong sasakit ang batok nitong kalabaw at hindi po sila makakarami sa kanilang gagawin. At mararanasan po ng kalabaw na ito, mapapagod siya at mapapagal sa buhay. Now, ito pong sabi muli ng Panginoon bilang paalala sa atin, kung merong mga taong nag-aalala, baka naman mabigat kasi ang pamatok na ipinapapasan sa atin ng Panginoon. Well, ito po ang sabi niya in verse 30, still ng Matthew chapter 11. For my yoke is easy and my burden is light. Take note sabi ng Panginoon, my yoke o yung aking pamatok, yung aking katuruan. Pag sinabing yoke is teaching or doctrine, is light and easy. So ibig sabihin, bakit sinabi ng Panginoon ito light and easy? Because the old law-keeping covenant is the opposite. Hindi po siya light at hindi rin siya easy. It's all because of ito, kailangan patunayan sa Diyos yung iyong capability to fulfill. It's all about your effort. Kaya po ito ay mabigat. Pero sabi ni Jesus, at napakaganda pong paalala sa atin, for my yoke is light and easy. Wow! Light and easy. Amen. So, tandaan po natin yung mga words na yan. Pag sinunod po natin at tayo po yung namalagi sa katuruan na ating Panginoon Jesucristo, of course, ang kanya po ipinapakilala sa mga Hudyo in this context ay yung mayamang biyaya. At sinasabi niya na, for my yoke is easy and my burden is light. So, wag na kayo dyan sa lumang kasunduan ng kautusan ni Moises dahil mabigat yan at talaga namang magbibigay ng kabigatan sa inyong buhay. Pero yung aking katuruan, yung aking pamatok, kung inyo itong isusuot at susundan at susundin, ay magaan at madali lang. For my yoke is light and easy. Wow! Wow! So, balikan natin question natin kanina. Why are so many people are always tired, including some Christians? Bakit nga kaya? Well, sa mga unbelievers talagang it's given na mahirap po talaga ang buhay dahil una sa lahat, ang mga unbelievers po, since wala pa po silang relasyon sa Panginoon Jesucristo, talagang hindi pa po sila sumasang-ayon, hindi sila in agreement with the yoke of Jesus Christ. Hindi po nila sinusunod yung tamang katuruan dahil una sa lahat, wala pa po silang pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya po, hindi nila talaga pasan-pasan itong magaan at madaling pamatok ng Panginoon. Ang pamatok po nilang dinadala, pangkaraniwan, ay relihiyon. Dahil tayo nga rin po, kasi ilan po sa mga mananampalataya sa ngayon, ito pong katotohanan ng nakakalungkot, ay nasanay na po tayo sa pagdadala ng ating mga sariling mga pamatok. So, nahihirapan tayo talaga na i-unlearn itong mga nakagisna natin dahil may sarili po tayong sistema sa buhay. At pangkaraniwan, ang propensity ng tao ay ayaw natin nagpapasailalim at magpaturo sa panuntunan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, let me illustrate, Gaya ng sinabi ko kanina, halimbawa yung senior na kalabaw, siyempre nakasuot yung pamatok sa kanya, and then yung junior na kalabaw, nasa kanya rin yung pamatok. Pag bumaling at gumiya pakanan, pag hindi po sumunod yung junior na kalabaw sa senior na kalabaw, talagang sasakit po yung batok nito. Ngayon naman, yung senior na kalabaw, bumaling pakaliwa, tapos kumanan yung junior na kalabaw, talaga pong
mapapagod at mapapagal po ito. Kaya po maraming tao sa ngayon, since wala po silang pagsang-ayon, hindi sila naniniwala sa magandang panukala at panuntunan sa kanila ng Diyos, talagang nararamdaman po nila physically and literally, sumasakit ang batok na stress talaga sila sa buhay na ito. Now, muli po, narito pong paanyaya ng Panginoon sa atin in Matthew chapter 11 verses 28 till 29. Ito po ay mula mismo sa napakalamyos at sweet na tinig na ating Panginoon Hesukristo. Sabi niya in Matthew 11 verses 28 to 29, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." So sa inyong mga napapagod na, Jesus is inviting you to come to Him. Kung pagod na po kayo, ako talaga ayoko na papagod. Amen. And then sabi niya, "Take my yoke upon you and learn from me." Kaya po, once again, pag sinabing dito na ating Panginoon, yoke, it's all about His teachings. Amen. And you learn from me. Huwag kayong, sa konteksto talaga dito sinasabi niya sa mga Hudyo, huwag kayong manatili sa lumang kasunduan lumang kasunduan ng batas o ng kautusan ni Moises. "For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Now, kapag hindi po natin papansinin na magaan na pamatok ng Panginoong Jesus sa buhay pong ito, you will never experience yung tinatawag ng talatang ito, Matthew 11:28-30, yung unforced rhythms of grace, because you will experience the forced flow of the demands of this world. Kung kaya marami po sa atin ang pagod na pagod sa buhay, dahil nasanay na po tayo sa sistema ng mundong ito, na ang sistema ng mundong ito ay talaga po nakakapagod. It's all about your effort, it's all about yung husay mo, yung diskarte mo. So it's all about you, in other words. So narito po ilang basic teachings or precepts na pangkaraniwan na hindi po sinusunod ng tao, mga unbelievers at mga believers, kung bakit po nahihirapan at nagiging pagod na pagod sila sa kanilang buhay. I'll be giving you 5 teachings na pangkaraniwan, iba po ang take ng mga tao dito. At alamin natin. Number 1, let's answer the first question. Why so many people are always tired, including some Christians? So dito, alamin natin, bakit maraming mga tao, I'm referring to the unbelievers, yung mga taong wala pang relasyon sa Panginoon, ang tila, may tuturing na natin, di lang tila ay talaga namang pagod at pagal na sa buhay. Because number 1, they reject Jesus' great offer of salvation. Kung kayo po ay isa sa mga taong ito na inaanyayahan kayong patuloy ng Panginoon, na magtiwala sa Kanya at kilalanin Siya bilang Panginoon at tagapagligtas, nang sa gayon, kapag binigyan mo siya ng karapatang pumasok sa iyong buhay, magkakaroon po siya ng karapatan para proteksyonan ka at iligtas ka. Pero kung patuloy mong nire-reject po ang napakagandang offer na ito ng kaligtasan ng ating Panginoon Hesukristo, mapapagod po kayo talaga sa inyong mga buhay. Kasi bilang isang mabuting Diyos at siya po ay ino-honor po niya ang ating mga free will and free choice. Ika nga hindi po niya nire-respeto po niya yung ating mga desisyon sa buhay. So hindi niya pwedeng pakialaman kung ayaw mo siyang tanggapin, hindi po siya manghihimasok sa buhay. Pero kung patuloy niyo po itong gagawin, mapapagod po kayo sa buhay. Now, sabi ko kanina, ang kanya pong yoke is easy and light. So kung gusto niyo pong tanggapin ng Panginoon, simple lang. Hindi mo na kailangan umakyat sa pinakamataas sa bundok, magtatalon, magtatumbling, and then ikaw ay maliligtas. No, alam niyo yung sabi ng Biblia in Romans chapter 10 verse 9, bilang patunay na indeed, yung yoke ng Panginoon is light and easy. All you have to do, sabi in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. That's simple. All you have to do, open your mouth, because this is how faith operates. Buksan ang inyong mga labi at ideklara. Pag sinabing ideklara, aminin mo sa iyong sarili na kailangan mo ng tagapagligtas at kilalanin si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, at buksan din ang inyong mga puso at paniwalaan na siya po ay hindi na natiling patay dahil makalipas po ng 3 araw mula sa kamatayan, siya po ay muling binuhay ng Diyos at kayo po ay maliligtas. Amen. At kapag ginawa niyo po ito, itong simpleng pamatok na ito ay sinunod po ninyo, tinanggap ang Panginoon sa inyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, mararanasan po ninyo yung pangako ng Panginoong Jesus na buhay na ganap at kasiyasiya. Ayon sa John 10 verse 10b, sabi ni Jesus mismo, I have come that they
may have life and that they may have it more abundantly. Pero, kung patuloy niyo pong hindi tatanggapin ang offer na ito na napakagandang salvation ng Panginoong Hesukristo, patuloy mong nire-reject ang paanyaya sa ng Panginoon, mararanasan po ninyo yung mga hindi kagandahang bagay na ginagawa ng kalaban ng Diyos. Ikaw ay pagnanakawan ng iyong kagalakan, papatayin po ang iyong pag-asa ng buhay at wawasakin ng tuluyan ang inyong buhay. Ito po ay pinapatotohanan sa atin na ito po yung gagawin na kalaban sa sino mang walang relasyon sa Panginoong Hesukristo. According to John 10, verse 10, yung first part, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. So kapag ito po ay ginawa ninyo sa iyong buhay, nire-reject mo ang Panginoon, hindi mo tinatanggap ang kanyang paanyaya, mararanasan mong patuloy ang pagnanakaw, ang pagpatay at pagwasak ng kalaban sa inyong mga buhay. Kung kaya't, kapag ito po ay nararanasan ninyo, patuloy po ninyong mararanasan ng pagod at pagal ng inyong buhay. So, that answers our first question. So, dito na tayo sa ikalawa. Simple po ito. Ito ay isa sa mga katuruan o precepts o paalala sa atin ng Panginoon. Kung bakit marami po sa mga Kristiyano naman ang pag-usapan natin this time. Bakit marami sa mga, ilan sa mga Kristiyano ang napapagod sa buhay? Number 2, why some Christians are always tired? Because yung habitual neglecting church assembly. Ito yung palagian pong hindi talaga, ito po yung kinakausap ko yung may kakayahan. Pero meron tayo kasi mga members sa church at I honor them. Sila po ay nasa ibayong dagat at wala silang mahanap doon ng mga church na full grace, pure grace. Minarapat po nila na gawin po ang ating Solution Grace Church na local church po nila. And I honor these people. At talaga pong every Sunday kasama po natin sa ating pananambahan. Pero ito po mga tinuturing natin at pinapaalalahanan po natin kung bakit kayo napapagod. Mga mananampalataya po ito because nagiging habit na po natin, bagaman meron tayong kakayahan yung every Sunday, kung kayo naman po ay walang trabaho, sana po ay i-considera natin kasi kasama po ito sa precepts o teaching o yoke ng Panginoon na hindi natin dinadala. Kagaang lang po nito at napakadali. At naniniwala po ako bilang mga mananampalataya, pinapaalala po sa atin ng Panginoon na hawag daw po natin kakaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon-tipon gaya ng ginagawa ng ilan. So wag po tayong sumama dun sa iilan na yon. Sa halip ay palakasin natin ang loob sa isa't isa, lalo na ay nakikita po natin na nalalapit na araw ng Panginoon. At naniniwala po ako na ang atin pong pagkakaroon po ng local church, ito po ay God's will for every believer. Kasi bilang mananampalataya, ito po ay lagi ko na ipinapaalala sa ating programa. Bilang isang born-again Christian, tayo po ay belong na sa tinatawag na universal church. But as a believer, you must find a local church. Now, ito po ba ay biblical? Yes. This is God's will for you. At may babasahin po akong talata. Alam nyo, marami pong mga katuruan sa ngayon talagang winawasak pong katuruan na nito at sinasabi nila, nako, ang pag-church, ano lang yan, idea lang ng tao yan. Alam nyo, napakalino po na sinasabi ng Bible in Hebrews 10:25. Let me read this to you. Not forsaking our meeting together as believers for worship and instruction. Kasi sa church, sa inyong local church, kasama na yung mga co-believers na nakakapag-worship tayo, ang tawag doon corporate worship. At merong corporate anointing. Wow, masaya po yan. And of course, nabibigyan tayo ng instruction through our local pastors. Tuloy natin ang pagbabasa. As is the habit of some, but encouraging one another. And all the more faithfully as you see the day of Christ's return approaching. So we attend regular corporate worship services because first of all, as I've said kanina, it's God's will. Ikalawa, nabasa na natin sa Hebrews 10:25, ikalawa, it strengthens our fellowship with other saints, so ating co-believers. Amen. Kasi pag wala po kayong fellowship, talagang manghihina po kayo. And third, this event sets a good example or good testimony sa mga unbelievers. Now, yung mga unbelievers, normal po sa kanila talagang wala silang church life. Pero kung kayo po ay mananampalataya at alam nilang mananampalataya kayo, pero hindi kayo nakikita sa church, matitisod din po sila. Hindi sila maniniwala sa inyo. Now, kung nakikita nila at nalalaman nila you belong to a local church at ini-invite niyo pa sila, this sets a good example or a good testimony for them. At para lalo pa po silang magkaroon ng
katanungan o mga pagnanasa. Anong meron ka na gusto kong magkaroon ako? Doon na, magkakaroon ka ng pagkakataon para ibahagi mo si Kristo. So ito yung ikalawang yoke na light and easy, katuruan ng Panginoon, kung bakit po maraming taong pagal ng pagal. Mga Christians po tinutukoy natin dito. Hindi po natin ginagawa. As is the habit of some. Sana po hindi tayo kasama dun sa some na yon. Now, kung isa po kayo sa mga kaapatiran ito, nakisanayan na po na hindi nagdumadalo sa pananambahan, indeed, you are missing a lot. Hindi po natin na-enjoy yung corporate gathering, corporate anointing, and fellowship with co-believers. At ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit kayo po ay pagod na pagod at pagal na pagal sa buhay na ito. Now, dito na tayo ikatlo. Why some Christians are always tired. Third answer po natin. Having trouble believing that Jesus cares for them. So marami po mga Christians sa ngayon, they find it hard to believe na talaga namang nagmamalasakit sa kanila ang Panginoon. Why? Pwedeng dahilan, kasi nga po hindi sila nakakapakinig ng salita ng Panginoon. That's the first reason. Ikalawa, pwedeng hindi po tunay na gospel ang kanilang napapakinggan. And thirdly, baka naman talaga hindi po regular yung kanilang pakikinig ng salita ng Panginoon. So, kaya po, they find it hard to believe that Jesus cares for them. Now, ang propensity na po ng mga tao, pangkaraniwan nga, kapag may problema, kinikimkim yung sama ng loob, yung sama ng damdamin. Tuloy, di ba, napag-usapan natin last Sunday, kapag kinimkim po natin yung fear, ano maapektuhan ang internal organs sa inyo, yung inyong kidney. Kapag kayo naman po may kinikimkim na worry, sumasakit ang tiyan, kapag kayo po ay full of grief, naapektuhan din po ang inyong mga liver kapag kayo po ay marami mga negative emotions. Talaga pong hindi po ito healthy. Hindi lang sa inyong kaluluwa, madadamay pa po ang inyong mga katawan. And eventually, pag nagtuloy-tuloy po yan, baka po humantong sa maagang kamatayan. So, hindi po ito kalooban ng Panginoon. So, ang naisin po ng Panginoon ay paalam sa iyo yung kanyang yoke, which is light and easy, yung kanyang katuruan, instead na kimkimin mo ang mga kabigatang ito. Yun nga, make a decision. Gawin mo ng regular ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Kung may kakayahan ka naman, find a local church. And then, sa church po kasi pinapagyaman tayo ng ating mga katuruan na imbes na kimkimin po yan, magpanalanginan tayo sa isa't isa. At ito po yung magandang paalala sa atin ng Panginoon. Bakit hindi natin ilapit sa Kanya ang mga kabigatang ito? Ayon sa Philippians 4 verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let requests be made known to God. And of course, 1 Peter chapter 5 verse 7 tells us, napakaganda pong paalala sa atin ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit kayo pagod na pagod, because you find it hard to believe that Jesus cares for you. Now, ano po sinasabi ng talatang ito? Dapat po, kung meron kayong mga natatanggap ng mga kabigatan sa buhay, anong dapat natin gawin? Cast. Pag sinabing cast, iitsa po natin sa Panginoong Jesus. Huwag mong dadalhin at huwag mong bubuhatin sa iyong mga balikat ang mga kabigatang ito. So ano pong sinasabi sa atin ng 1 Peter chapter 5 verse 7? Cast your cares upon Jesus. Why? Because He cares for you. So bakit natin ibibigay yung ating mga kabigatan o yung ating mga care kay Jesus? Dahil siya po ay nagmamalasakit sa iyo. Bakit siya nagmamalasakit sa iyo? Bottom line, this is good news. Because He loves you so much. So gaya po na aking paalala dito sa ating programa, ang ating pong responsibility, let us just do the casting. Pag may dumarating po, binabato na problema sa inyong kalaban, huwag mo kikimkimin yan sa iyong damdamin at kalooban. I-itcha mo yan. Sa Panginoon, sabihin mo, Lord, it's a problem. Hindi yan para sa akin. So cast, ibig sabihin ng cast, inihahagis, ini-itcha. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, this is not mine. It's yours. So itcha natin. Why? Bakit tayo confident na pwede nating i-itcha sa Panginoon? Because Jesus cares for you. Amen and amen. So meron ba tayong verse dyan, Kuya Abes? Sa screen, meron tayong verse. 1 Peter chapter 5, verse 7. Okay, dito na tayo sa number 4. Why some Christians are always tired? Now, number 5. Number 4 tayo. Because they have misconceptions about the Holy Communion. Now, ano po itong misconceptions about the Holy Communion? Now, tingnan niyo po ito. Kung Christian ka na, pero you are so
conscious about your sicknesses, your diseases, and even your sin, masyado po kayong conscious, lalo na kapag tumatanggap po kayo ng communion, meron po kayong misconception about this yoke or this teaching. Dito po maraming Kristiyano ang talaga namang mali po ang kanilang pagkakaunawa about the Holy Communion. Bakit po natin isinasagawa po ito? Now, kung kayo po ay hindi namin nakakasama every Sunday at hindi po natin naunawaan, ano ba talaga ang ibig sabihin ng communion? At gusto ko po ipaalam po sa inyo. Now, dapat po alam natin ang dahilan kung bakit natin kinakain yung tinapay at iniinom yung kapa. Nilalaman po nito yung grape juice. At malaman natin dapat, meron tayong kaisipan, ano yung kaibahan ng tinapay sa grape juice. So pag hindi po natin alam po ito, ginagawa natin ng mali, kaya pala marami po mga kapatiran, mga mananampalataya, hindi nila alam yung yoke dito ng Panginoon, yung katuruan niya dito. Nararanasan po nila, according to 1 Corinthians 11 verse 29, nararanasan po nila unti-unti silang nanghihina, nagkakasakit, at nagtutuloy-tuloy sa kamatayan. Let me give you 1 Corinthians 11:29. For yung he dito, mananampalataya, who eats and drinks in an unworthy manner, eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. So, ibig sabihin, kapag kayo po, you are not discerning the Lord's body, yung word na discerning dito, in Greek, it's diakrino. Ibig sabihin, hindi mo alam to differ yung tinapay sa grape juice. Now, yung tinapay po dito, pag sinabing unworthy manner, kinakain mo yung tinapay, pero kinikilala mo pa rin ikaw ay punong-puno ng sakit. That's unworthy manner. Hindi po yung worthy man. Ang tinutukoy po dito yung manner. So, ibig sabihin, sinasagawa mo, mali yung manner mo. Kasi kinakain mo yung tinapay, still, you believe na punong-puno ka pa rin ng sakit, hindi ka pinagaling ng Panginoon. This is unworthy manner. So, kung hindi mo na-discern yung significance ng tinapay, by the way, yung significance po ng tinapay, it's the broken body of Jesus Christ at the cross. So, ibig sabihin, lahat po ng sakit at karamdaman, ibinunto ng Panginoong Diyos sa kanyang katawan. Inangkin niya po ito. Which He did not deserve. So that today, maranasan po natin, ang tawag dito, divine exchange. Maranasan po natin yung kabuuan ng ating kalusugan. Pero kapag hindi natin dinediscern, kapag kinakain natin yung tinapay, hindi natin kinikilala that by Jesus' stripes, tayo po ay pinagaling na, this is unworthy manner, which leads to panghihina, pagkakasakit, and eventually, hahantong sa maagang kamatayan. And ito po ang sabi ng 1 Corinthians 11:30, for this reason, many are weak and sick among you and many sleep. Yun po ibig ko sabihin. Just one reason. So ibig sabihin, hindi natin na-discern yung bread. So yung bread pala, it's a symbol of our healing. By Jesus' stripes, sabi ng Isaiah 53, you were healed. Now, you were healed kasi hindi pa dumarating yung Messiah. Pero pagdating sa 1 Peter chapter 2, verse 24, by whose stripes you are healed. Naging present tense na. Kasi natapos na po yung gawain ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Now, kung yung tinapay po ay dakilang simbolo ng katawan ating Panginoon Hesukristo, dapat alam nyo rin po anong simbolo nung kopa o yung grape juice. Now, yung iniinom po natin na grape juice, it's a symbol of the blood of Jesus Christ that was shed on the cross. So ano naman po ang significance nito? So every time you drink of the cup in a worthy manner, dapat kinikilala po natin na lahat ng ating mga kasalanan, hindi lang na kung basta-basta ginagawa mo ito, you have to believe that all your sins have been forgiven completely. Amen and amen. So gusto ko lang balikan pala, no? Gusto ko mo lang balikan, mga kapatid. Kasi importante po na ang grape juice, iniinom mo ito, pero pag ikaw ay conscious pa rin na ikaw ay makasalanan, you're receiving the cup in an unworthy manner. Now, for this reason, many are weak, sick, and they die young. So, hindi po dapat ganun ang ginagawa natin. So, bakit hindi natin tanggapin ang napakasimpleng yoke na ating Panginoon para hindi tayo mapagod sa buhay? So, you have to believe, you have to honor Jesus every time you drink the cup na meron pong nilalaman na grape juice. You have to believe that you were forgiven from all your sin. Amen and amen. Now, balikan natin yung tinapay kanina bilang pagpapatunay na
kayo po ay pinagaling na sa inyong mga sakit at karamdaman. Hindi lang kayo pinagaling sa sakit nyo sa inyong physical body. Ito pinag-usapan natin last Sunday. Kabilang din po yung inyong um, mga afflictions sa inyong kaluluwa. Now let me give you Isaiah 53 verse 4. Sabi nung talata, surely, take note ito lang po yung may surely, nakatitiyak po tayo that Jesus has borne our griefs and carried our sorrows. Now yung word po dito na griefs, in Hebrew, yung unang kahulugan po nito, which is of course, koli. Meron ka ba dyan, Kuya Abes? Pakita nga natin. Meron ka? Pakita natin. Yan, koli. Ang first definition po nito ay sickness and disease. Yung second definition ay griefs. Now, so ibig sabihin, sa pamamagitan po ng pagdurusa ng Mesaya, lahat po ng ating mga sicknesses and diseases ay inangkin niya sa kanyang katawan. Plus, He carried our sorrows. Yung sorrows po dito is makhob. Makhob in Hebrew, which means physical and mental pains and afflictions. Wow! So, merong mga nagsasabi, naku, Laverne, ang pinasa ng Panginoon sa krus, hindi yung physical sickness, mga spiritual sickness to. Hindi po I beg to differ. I beg to disagree because ito po ay kinote ni Matthew sa Matthew chapter 8 verse 17 na bilang patunay, hindi po ito spiritual sickness. Tayo po, through the finished work of Christ on the cross, pinagaling sa ating mga sakit at karamdaman and mental afflictions. Sa ating kaluluwa, kabilang po sa tinubos ng Panginoon at pinagaling niya ang ating mga physical sicknesses and diseases. Let me give you Matthew 8:17. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He Himself took our infirmities and bore our sicknesses. Amen and amen. So yung tinapay, kaya po maraming tao sa ngayon ang pagod na pagod. Maraming Christians, pagal na pagal sa buhay. Hindi nila matanggap na meron pong ginawang kamangha-mangha ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yes, inakin po niya lahat ng ating mga sakit at karamdaman sa ating kaluluwa at sa ating physical body. Plus yung cup na meron pong grape juice, it signifies the blood of Jesus that was shed on the cross. Ano po ang significance ito? You have to believe that you have been forgiven completely. So pag tinitake mo yung tinapay, na hindi ka naniniwalang pinagaling ka sa iyong sakit at karamdaman, and then iniinom mo yung grape juice at hindi ka naniniwala you have been forgiven mula sa iyong mga kasalanan, that's unworthy manner. Pero kapag kinakaya mo yung tinapay, believing na ikaw ay pinagaling na ng Panginoon sa iyong mga sicknesses and mental afflictions at iniinom mo yung grape juice, believing that you have been forgiven completely, that's worthy manner. Kaya po mararanasan natin, hindi ka napapagod sa buhay. Ikaw ay hindi magiging masakitin, hindi ka magiging mahina, hindi ka magiging palasakitin, at hahaba ang iyong buhay. Amen. So bakit po maraming Christians ang pagod na pagod sa buhay? Because they have a misconception of the Holy Communion. So that's number 4. Dito na po tayo sa number 5. Why so many Christians, some Christians are always tired? So this is number 5. The answer is, they misunderstand God's wonderful favor. Hindi nila alam at nalilito sila pag sinabing favor, it's another term for grace. Akala po ng maraming mga tao sa ngayon, including some Christians, na para ikaw ay pagpalain at hindi mapagod sa buhay, kailangan mong marami kang gawin na mabubuting bagay para pagpalain ka ng Diyos. Gawin mo to, gawin mo yan, at kapag sila ay ang problema kasi dito, pag marami kang ginawa, tas ang feeling mo ay karapat-dapat ang tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Pag hindi mo natanggap yung pagpapalang yun, magtatanong ka sa Diyos, bakit ganun, Lord? Ang dami kong ginawang kabutihan, pero binigyan mo ako ng mga ganito, ganyan, ng mga sakit at karamdaman. So ito ang delikado rito. Now, sa totoo lang, tayo po, kahit hindi tayo naging masunurin sa Panginoong Diyos, under the new covenant of pure grace, blessed po tayo. Amen. Alam mo kung bakit tayo blessed? Because masunurin po at mabuti ang Panginoong Jesus. Hindi tayo. Tayo po ay recipient lang. Now, alam ko marami po mga kilay ang tataas dito. Ang tawag po dito ay favor, God's grace. Amen. Kung bakit ikaw ay lubusang pinagpala at pinaboran ng Diyos, hindi dahil sa mabuti ka, masunurin ka, o mabait ka, hindi po. Yung pagiging mabuti mo, masunurin mo, at pagiging mabait mo, bunga na lang po yun dahil namamangha tayo sa mayamang biyaya ng Panginoon. Now, going back sa ating pinag-uusapan, bakit maraming tao napapagod at nahihirapan sa buhay? Kasi meron silang
paniniwala dito. They misunderstand God's favor. Now, alam niyo po ba bakit tayo blessed today? Kung bakit hindi tayo dapat ma-stress? Because you are highly favored. Why? Because you are in the beloved. Alam niyo sino yung beloved? It's Jesus Himself. Amen. Ephesians chapter 1 verse 6 tells us to the praise of the glory of His grace by which He has made us accepted in the beloved. Amen. So, hindi po talaga binibilang ng Diyos yung mga mabubuti mong ginawa para pagpalain Kanya. Hindi po. Delikado yun eh. Kasi pwede tayong magyabang. Kaya po tayo lubusang pinagpala dahil we are one with Christ. We are in the beloved. Now, yung word po dito na accepted, para po sa mga baguhan nating kasama, tingnan po natin yung word na accepted. In Greek, it's charitou. It means highly favored. Bakit tayo highly favored? Bakit ka pinagpapala ng Panginoon? Bakit ka hindi dahil sa mabait ka, mabuti ka, masunurin ka. Hindi po. Because you are in the beloved. You are one with Christ. Amen. So, dahil alam mo ikaw ay blessed, hindi dahil sa mabuti ka, mabait ka, kundi dahil sa mabuti at mabait at masunurin ng Panginoon Hesukristo, nagbubunga po yung ating pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya po sabi ng 2 Corinthians 9 verse 8, and God is able to make all grace, every favor, and earthly blessing come in abundance to you, so that you may always, under all circumstances, regardless of the need, have complete sufficiency in everything, being completely self-sufficient in Him, and have an abundance for every good work and act of charity. Kaya po tayo pinagpapala ang ibang tao, believing na pinagpala na tayo ng Panginoon. Amen. Dahil alam mong karito ka, highly favored ka, and greatly blessed. Hindi ka na ngayon nagyayabang. Pero po yung mga taong naniniwala na and they have this wrong believing yung God's favor. Delikado po yun. Mapapagod kayo. Ang gagawin nyo, gagawa kayo ng puro kabutihan. Then nag-expect kayo ng kapalit ng Panginoon. Pag hindi nangyayari yun, kukwestiyonin mo ang Diyos. Kasi akala mo kaya ka pinagpapala dahil marami kang ginagawa. Hindi po yun. Hindi po yun ang susi. Kaya ka pinagpala, mananampalataya, para hindi na kayo mapagod. You have to believe that you are charitou, greatly blessed and highly favored. Amen. Now, mga kapatid, pag nanatili po kayo sa inyong sariling effort, ibig sabihin, nananatili po kayo sa lumang kasunduan ng kautusan. Pero muli po sabi ng Panginoon sa atin in Matthew 11 verses 20 till 29, take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. So, let's go back to our question. Why so many people are always tired, including some Christians? So, mga kapatid, this is our answer. Number 1, bigyan natin yung 5 mga kasagutan natin. Number 1, people reject Jesus' great offer of salvation. Ito po ay para sa mga unbelievers. Number 2, habitual neglecting church assembly. Number 3, having trouble believing that Jesus cares for them. Number 4, having misconceptions about the Holy Communion. And number 5, they misunderstand God's wonderful favor. So, ano pong ating solution? It's found in Matthew chapter 11 verses 28 until 30. Mula po sa Message translation. Are you tired? Worn out? Ikaw ba ito, kaibigan? Burned out ka na ba on religion? Kasi talaga ang religion, mapapagod po kayo eh. Now, ito pong paanyaya ng Panginoon sa iyo. Come to me, get away with me, and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you'll learn to live freely and lightly. Wow! Amen. So kaibigan, wag po tayong lilihis dun sa yoke, dun sa pamatok ng Panginoon. Pag gumiya yung senior na kalabaw, dapat sumunod lang ng junior para hindi sumakit ang batok niya. Para hindi tayo ma-stress. Napakaganda po ng yoke o yung katuruan ng Panginoon. Light and easy. Amen. So, kaibigan, I would like to pray for you. Kung gusto mo na this time, hindi mo na i-reject yung paanyaya sa iyo ng Panginoon, I would like to invite you to pray this prayer with me. Sabi in Romans 10 verse 9, tanggapin mo lang ang Panginoon, buksan mo iyong labi at kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, si Jesus, at maniwala sa iyong puso, buksan niyo rin po ito na siya po ay nabuhay mula sa kamatayan. Pwede po ba tayo mag-pray? Sabayan niyo po yung panalangin ito. Tanggapin ang napakagandang paanyaya ng Panginoon. Sabihin mo to, O Diyos,
Kinikilala ko po ang aking sarili, walang kakayahan. Dahil ako po ay makasalanan. Kaya naman, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, pinawi na at winakasan na aking kasalanan. At makalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patunay na akong nanampalataya sa iyo ay kinikilala ng matuwid sa harapan ng Diyos. O Diyos, salamat po sa kaloob na buhay na walang hanggan. At salamat din po na aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung kayo po ay sumunod sa panalangin ito, nagmumula sa inyong puso at binuksan ang inyong mga labi bilang deklarasyon ng inyong pananampalataya kay Kristo, kayo po, manampalataya ko, ay ligtas na. At samahan kami every Tuesday night at 7:30 na mag-aral. And I would like to pray for you kung kayo naman po isang mananampalataya na. Dalayan ko po na nabuksan ating isipan sa napakaganda mga katuruan o yoke ng Panginoon. Huwag na po tayong lilihis kapag yung yoke bumaling sa kanan. Sumunod tayo kapag ang ating pong Panginoon ay papunta at dinadala kayo pakaliwa. Sumabay lang po tayo, for His yoke is light and easy. At hindi po tayo magkakamali kapag ang kanya pong katuruan, ang kanyang doktrina, ang atin pong sinusundan at pinapaniwalaan. So I would like to pray for you. Aba, salamat po sa kapatid na ito na kasama namin tonight. At alam ko po, siguro for the longest time, for so long, siya po ay hirap na hirap sa buhay because siya po ay kinakailangan niyang patunayan ang kanyang kakayahan at hindi siya sumusunod sa iyong pamatok. Kaya po, sumasakit na rin po ang kanyang batok at stress na po siya. But Lord, thank you tonight. Binuksan po aming isipan na ang iyo po palang pamatok ay light and easy. And Lord, help us through the leading of the Holy Spirit. Tulungan niyo po kami, magkaroon pa kami ng revelation about this lesson na aming tinalakay. At talaga pong mas mainam talaga sumunod kami sa iyong pamatok. Nang sa gayon ay hindi na po sumakit ang aming mga batok at maranasan namin na isang buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat sa iyo, O Diyos. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Well, kaibigan, maraming salamat po for joining me tonight at maraming salamat sa ating mga nakasama tonight. Sister Maylene Rivera Celestra, Sister Maylene de la Cruz Gale, Sister Helen, kaibigan natin at churchmate natin sa Taytay. Hello, kaibigan, thank you po for joining us. Sister Linden Makaraeg, please mga kapatid, kung kayo po yung naniniwala sa ating mga pinag-usapan, paki-share yung ating programa ng sige mas lawak pa at mas malawak pa. Marami pa ang maabot na ating programa. Thank you po, Pastor Laverne, for a wonderful message tonight galing kay Brother Andres Mendoza. And si Brother Jeffrey Blasco Tejada. Wow! Si Jeffrey, alam ko nasa iba yung bansa ito, si Jeffrey. Nasa Dubai. Hello, bro. Si Pastor Arnel Aquino, maraming salamat for joining me tonight. Sister Gigi Cristobal Mendoza, Leonila Bautista Buenafe. Amen. Thank you, Jesus, sabi po nila. At marami pa pong iba na ating mga nakasama. Thank you, Pastor Laverne, sa magandang mensahe ngayong gabi. Sabi ni Sister Leonila Bautista Buenafe. And bago tayo matapos, mga kaibigan, alam ko medyo konti na lang yung oras natin. Meron kaming gustong ipakita sa inyo at gusto namin kayo makasama sa aming pagdiriwang na ito. So please watch this. Yes, maraming salamat sa paalalang yan. Come November 10, 2024, patungo na po tayo sa ating kalahating dekada. Yan. So please pray for us and with us. At kung kayo po napapagpala na ating ministeryo, of course, na ating Bible study, and kung kayo po nakakasama natin at tinuturing po ninyong local church, ang Solution Grace Church, please join us naman on site. At tayo po magdiwang sa 5 taon na kabutihan sa atin ng Panginoon. Siya po ang nagpasimula, patuloy na namamahala
At siya po ang bahala. Kaya hindi po kami natatakot, patuloy kami sa Kanya ay nagtitiwala. Yan. Maraming salamat. And kaibigan, kami po ay pansamantalang magpapaalam na at sa ngalan po na aking buong pamilya, kami po ay nagpapasalamat. And once again, gusto ko po muna kayo imbitahan. Kung kayo po naman ay naghahanap ng inyong mga church, kayo po ay nasa Las Piñas, Sukat, Parañaque, Muntinlupa, Bacoor, Cavite, saan pa ba? Mas malapit na lugar at naghahanap yan ng church, you may join us every Sunday at 9:30 in the morning. Dito po yan sa Solution Grace Church. Yun po yung ating oras na ating worship celebration. So please join us every Sunday. Masaya po, lalo tigit pag on-site. Maranasan natin ang pagmamahal ng Panginoon at pagmamahala ng ating mga kapwa mananampalataya. So abangan po namin kayo this coming Sunday at celebrate with us. Amen. So sa ngalan po na aking buong pamilya, gusto kong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, that's you. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye.